ito po ang News TV Quick Response Team sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. At paalala lang po sa mga dumaraan dito, pag hinay-hinay na po kayo sa pagmamaneho dahil sa mga darating na araw ay lalawakan na po ng MMDA ang sakop ng 60 km per hour na speed limit. Layon po niya na mabawasan ang mga aksidente dito po sa tinaguri ang Killer Highway. Kung dati mula po Pilcoa hanggang Sandigan Bayan lamang ang sakop ng 60 kph speed limit, ayon po sa MMDA maging hanggang Doña Carmen na po yan. Yan sa may bahagi po ng Fairview, Quezon City. Layon po nito na masiguro yung kaligtasan ng mga motorista at mapigilan yung mga aksidente dahil sa pagharurot ng mga sasakyan. Kasabay nito, darating na rin po ang mga karagdagang mga speed radar gun ng MMDA na makatutulong para mas mamonitor nila ang mga motorista na lalabag dito po sa speed limit. Sa ngayon po kasi, 3 speed gun lang ang ginagamit ng ahensya sa kanilang pag-monitor sa mahigit 12 kilometrong highway. At taong 2011 po nang simulang ipatupad ang speed limit dito po sa tinaguri ang Killer Highway. Bukod po sa Commonwealth, ipinatutupad din ang parehong speed limit sa Macapagal Boulevard sa Pasay City kung saan madalas umanong magkaroon ng drag racing. Ang sunod-sunod na disgrasya sa Commonwealth Avenue ang nagtulak sa MMDA na magpatupad ng speed limit dito. Isa na rito ang aksidente namatay ng UP professor at veteranong mamamahayag na si Chit Estrella simula noong pong May 2011. Pero sa kabila ng pinaiiral na speed limit, may mga naitatala pa ring aksidente sa Commonwealth Avenue dahil sa pagharurot ng mga sasakyan. Noong Setyembre po, 13 ang sugatan matapos sumampa sa Center Island ng Commonwealth ang isang jeep na nawalan umano ng preno. Masyado rin daw mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Noong September rin, sugatan ng 2 sakay ng isang kotse matapos itong tumama sa mga separator sa kalsada. Sa lakas po ng pagkakasalpok, halos lumipad ang kotse. Ilang araw lang po pagkatapos niyan, wasak rin ang isang SUV matapos humampas sa poste ng overpass sa may Pilcoa. Sugatan ang 9 na sakay. Sa datos po ng MMDA noong 2010, halos 3,000 ang aksidenteng naitala dito po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. 22 naman ang namatay noon din pong taong iyon. At sa mga oras pong ito ay makakausap po natin ang Assistant General Manager for Operations po ng MMDA, si Attorney Emerson Carlos. Magandang hapon po, sir. Hapon din, Susan. So yung pinaplano po ninyo na pagpapalawig pa noong magkakaroon ng speed limit na 60 kph hanggang sa may Doña Carmen. Fairview po ito. Bakit hanggang Doña Carmen lamang po? Well, yung kahabaan kasi ng Commonwealth, it's a 9-lane highway, both sides, pero hanggang Doña Carmen lang to. So, right now, nag-i-implement tayo ng 60 km per hour speed limit from Pilcoa to Sandigan Bayan. Now, plano natin extend ito hanggang Doña Carmen to cover the stretch ng 9 lanes ng Commonwealth. Dahil itong kahabaan po ng Commonwealth Avenue hanggang doon sa may Doña Carmen, tig ng 9 lanes. 9 lanes. Kaya nagkakaroon talaga ng tendency na tumulin yung mga motorista. Yes, kasi ang luwag-luwag para pag tumuli ng ating masasakyan, 9 lanes nga naman to, nagmamadali silang lahat. So, plano natin na i-extend hanggang yung speed limit. Mula rin patupad nyo yung speed limit from Pilcoa hanggang yun sa may Sandigan Bayan. Nagkaroon po ba talaga ng pagbaba sa bilang ng mga nagaganap na aksidente? Malaki talaga ang pinagbaba ng ating aksidente mula nung nag-implement tayo ng speed limit dito. During the stretch of time na nag-implement tayo dito, nakahuli na tayo ng mga more than 20,000 violators dito sa kahabaan ng Commonwealth. So, small stretch lang to, pero hindi pa natin ini-implement hanggang Doña Carmen. Pero we think na maraming violators dun sa stretch na yan. At dito sa pagpapatupad ho ng speed limit, hindi ho ba ito nagiging dahilan para magsikip ho yung daloy ng traffic dito sa kahabaan ng Commonwealth? Hindi naman kasi tingnan nyo kayo ng kondisyon ng daan, mga less than 60 kilometers per hour ang speed ng mga sasakyan natin dito, but still maluwag even during rush hour. So kailan po ninyo binabalak na ipatupad ito? Hinihintay na lang namin ang pagdating ng aming additional speed guns para meron tayong gamit para mag-implement dito, and so that hindi rin mabawasan yung ating implementation dito sa ibang stretch as well as sa Macapagal Avenue. So kailangan dahil lalawak, mas hahaba, no? Mula doon sa Pilcoa hanggang sa may Doña Carmen, gaano kahaba po yun? Mahaba po, hindi ko lang alam kung ilang kilometro po talaga ito. Pero definitely, isa ito sa pinaka-delikadong. So pero hindi niyo sasabihin kung saan ilalagay yung mga speed radar guns? Yan ay isang tactical strategy namin. Hindi namin sinasabi kung nasan yung aming mga speed guns so that
alam ng mga tao na kahit saan sila sa kahabaan ng Commonwealth, kailangan mag-observe sila ng 60 kilometers per hour. Kasi natatanda ko dati nung sinasabi niyo kung saan nakalagay yung speed radar guns, yung mga motorista pag dumating doon, saka lang nag-slow down eh. Pero doon sa mga lugar na alam nilang walang speed radar guns, talagang tumutulin pa rin at sumusuway pa rin doon sa 60 kph. Tama yun, ginagawa talaga nila. Kung tingnan nyo na ngayon sa ibang bansa, yung mga nagbabantay na mga overspeeding, nakatago pa nga eh, nasa likod ng mga billboards. Dahil alam nila na pag hindi nila nakakita ng mga enforcers, traffic enforcers, doon sila nagmamadali. Pero pag may nakikita sila, dahan-dahan naman sila. So yung speed radar guns nyo, dapat darating na ngayong linggo, na pero na-delay yata. So kailangan isabay talaga doon yung implementation ng extension? Hintayin lang natin pagdating ng speed guns and then we will immediately implement. So as soon as dumating na po yun? As soon as dumating, our teams are ready, mga signages natin are ready, yung team natin nakahanda na at nag-training na. So pagdating na lang ng equipment, go na tayo. Yung paglalagay nyo nitong motorcycle lane, yun din ba nakatulong, attorney, para maging maayos yung traffic dito at mawasan yung mga aksidente involving motorcycles? Yes, 4 ang ginawa nating programa dito, yung speed limit, yung paglagay ng motorcycle lane, yung lane separators para sa mga bus, at yung pagtayo natin ng ating special traffic discipline zone dito. So malaking mga bagay. Malaking pagbabago, talagang bumaba ang numero ng ating mga aksidente. Hopefully, hindi mawala na yung nito na killer highway. Yes, yun ang gusto nating matanggal na pagiging killer highway ng Commonwealth. Okay, maraming salamat. Si Atty. Emerson Carlos, siya po ang Assistant General Manager for Operations po ng MMDA. Thank you, sir.